Hello guys! Welcome back to my channel. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa mga naging subscriber ko at sa patuloy na nanonood dito sa aking channel. Salamat kasi 1,000 subscriber na po tayo ngayon. May magandang topic nga pala akong ibabahagi sa inyo ngayon. Lalo na dun sa gustong kuhanin ng family nila dito sa Canada. Saan nga ba aabot ang 16.75 per hour na sweldo? Okay, welcome back. So dito, ang sahod nga pala is every 2 weeks. Ngayong nandito na ako sa Edmonton, sumasahod ako every 2 weeks ng nasa 1,500. O teka lang, hindi buo yun ha, kasi babawasan pa yun ng federal tax, CPP at saka EI. Kaya yung 1,500 mo, magiging 1,200 na lang yan. Kaya most likely, 2,400 plus yan in a month. Ngayon naman, sumahin natin yung mga expenses. Ang rent namin sa bahay is $1,280. So means sa unang sahod ko pa lang ng 2 weeks, short na ako ng $80. Sa groceries naman namin, believe it or not, pero 300 plus lang talaga every 2 weeks. Wi-Fi naman namin is $55 per month. School fees naman, tig $10 lang sila. Cellphone unit and bills, $85. Life insurance, $60. Mabuti na lang naiipon ko sa tips yung pang laundry namin. Kasi yung bills namin tsaka utilities kasama na sa upa. At dahil nga malapit lang ako sa work, di ko na kailangan mag-bus. Kaya naglalakad na lang ako. Save din, di ba? Kaya all in all, ng gastos ko sa isang buwan is 1,850. Mula 2,400 minus 1,850, may matitira pa sa akin 550. Pero hindi yun matatapos doon kasi may binabayaran pa ang utang sa Pilipinas. Kaya almost every month, wala talaga kaming naitatabi. Meron namang work si wifey pero part-time nga lang kasi dito sa Canada, hindi mo pa pwedeng iwan ng mga batang sila lang under 12 years old. It's against their law. Kaya nung bago pa man sila dumating, talagang inisip ko at saka plinano ko ng humanap ng bahay dito, malapit sa work at the same time malapit din sa school ng mga bata. Ang purpose ko nun is para madali ko silang masundo sa school kung pareho kaming may pasok ni wifey at the same time makatipid kami sa pamasahe. Ang hirap sa umpisa pero masaya kasi nga araw-araw ko silang nakakasama. This time masusubaybayan ko na yung paglaki nila, lalo na yung bunso ko. Kaya kayong mga mister na nandito or misis na nandito sa Canada, paghandaan nyo muna bago nyo sila kuhanin. Pwede nyo rin naman silang kuhanin kapag PR na kayo. Pero kung handa naman na kayo sa ganitong sitwasyon, go! Kuhanin nyo na sila. Mas masaya pag magkakasama talaga. Sa umpisa lang talaga mahirap to. Pero pag nakapag-file na kami ng tax refund at saka ng child benefits, ayos na yun. Magiging malaking tulong na yun para sa amin. Kaya kahit may driving license na, hindi kami kumukuha ng car kasi hindi pa talaga namin afford. Kaya tsatsagain na lang muna talaga namin. Pwede naman kami mag-Uber pag grocery. Kapag ganitong winter, wala namang problema sa bus. May biyahe pa rin. Libre pa rin naman sila sa bus dahil itong panganay ko is 11 years old lang. Mabuti na lang talaga at may mga ganitong programa ang Canada kasi meron kang free ice skating dito. Hindi mo na kailangan magbayad. Yung bike nila pang snow, hindi mo na kailangan arkilahin. Pumila ka lang, pahihiram nila yun sa'yo. Tapos pagdating ng 6 o'clock, libre at chocolate ka pa dito. Pamasahe at yung baong chips lang ang gastos namin dito. Ang the best part is yung moment na ini-spend namin kasama yung mga bata. Sobrang saya nila. Kaya ang masasabi ko, ang buhay sa Canada is depende. Depende sa level na pamumuhay na gusto mo. Kaya ako naniniwala ako na may plan sa amin si Lord. Kaya nandito kami ngayon sa Canada. Kaya I trust the power of time.